gift pala siya. I want your presence. Tinawag ko siya. Feel na feel ko yung bigat dito. Yeah, mabigat din. Mabigat na nakaliin siya dito. Happy siya. Nawala yun. Lumabas yung mata. Talaga nakatutok siya sa ano ko. Yung buhok niya is parang sobrang ganda niya. I had that experience in Nueva Ecija. In my vision, I have the face of Christ, Mama Mary, all the saints, Diwata, even the Holy Spirit, and of course, my angel. And may mga ganong mga messaging yung angels natin na hindi natin nalalaman. Libis na St. Pio Church. Nakikita kong mga dami. Sobrang dami. Sabi ko, anong nakikita ko kay Father Orbos? There's a possibility na hindi pala yan angels, di ba? Mas madami pa nga sa simbahan versus sa yung mundo natin ngayon, lalo na yung Pilipinas, kailangan ng healing. Ganun ko siya. Sobrang strong and energy. Nang madaling araw, nagkaroon na silent, sabi ko, dahil strong yung faith ninyo, na-healed kayo. Ibinato ko sa daga. Alam mo nangyari sa akin, lupay-pay ako, hindi yun daga. There's a black and white, there's left and right, there's good and bad. It balances everything. Hawakan natin yung kindness kasi ang layo ng mapupuntahan nun. Tapos hindi natin... Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, my name is Yofrandal and I'm here to tell all my experiences with archangels, angels, and I'm into healing as well. I'm empath and I'm spiritually guided. I'm going to tell all only here and off the record. May mga experiences ako na kakaiba. It's weird for a normal person. Na eventually dati, hindi ko pa siya na di-differentiate ano ba yung normal sa hindi normal. Kasi wala akong nakakausap na tao na kaparehas ko. Then when I grow old, doon ko na na-accept na, okay, may gift pala ako. Like, binabrush off ko lang siya when I was in elementary, high school, college, kasi I fully accepted na this gift, or acknowledge actually is the term. When acknowledged na in 2014 lang. So that was 11 years ago. So, kasi pag in-acknowledge mo yan, ayun na yan siya. Para na siyang fireworks na nagse-celebrate na lumalabas-labas na yung mga gift. So, sabi ko, okay, I'm not weird. Gift pala siya. Then I did a research and sunod-sunod na siya. Mayroon na rin mga taong hindi ko kakilala na nagre-reach out sa akin, nagme-message request na ganito, hey, are you into angels? Are you into this? So sabi ko, ang weird nito. Bakit marami nagme-message sa akin? So that's the time na parang sabi ko, there's something, Then when I acknowledge it, dire-diretso na siya. Mayroon na siyang mga nakakabasa na ako ng aura, pero hindi pa ako ganun kagaling. So I'm still on that track of studying it. Tapos lately lang, I have that like flickering lights na medyo sudden na siya nagpapakita. Then even the other night lang, someone is mimicking my pamangkin. Sabi ko, there's something wrong. Mayroon sa something mga ganon. Then I even had an experience of seeing a diwata and on my vision I have even the face of Christ, Mama Mary, all the saints, and even the Holy Spirit nagpakita sa akin once. And of course my angel, and kung kailan ko siya na-acknowledge na mayroong angel, there's someone who messaged me on social media. Sabi niya, I guess you're into angels. Sabi ko, bakit? Nakakaramdam ka ba ng ganito? Nakaka-experience ka ba na ganyan? Ganun yung weird experiences ko na I've been seeing numbers. If I have problems, I ask solution or answer. Then eventually, kunwari when I was in Ortigas working sa events marketing and management company, sabi ko may problema ako dito. Baba muna ako. I have to release my energy. Tapos ang pagbaba ko, lahat ng mga sasakyan puti. Lahat halos ng plate number, may number na yun. Sabi ko, what kind of alignment is this? Parang ganon. Tapos pagbaba ko, align din yung number. So may mga ganong mga messaging yung angels natin na hindi natin nalalaman. Same as well like if you have problems or if you have questions, bigla na lang yung song na pinapakinggan mo, nandun yung sagot. So going back to the nag-message sa akin, his name is Dennis. Hi to Dennis. Sabi niya, are you into angels? Kasi
Kasi na-feel daw niya, nasabi ng angel niya, nakausapin daw yung ako to acknowledge my angel. Sabi ko nga, ang weird. Sige. Tapos gumawa siya ng mga signs siguro or ask some, ewan ko anong pinagagawa niya. Sabi niya, okay, confirm you have an earth or yellow angel and babae siya. Sabi ko, anong gagawin ko dyan sa angel ko na yan? So, just acknowledge her. Nandiyan siya eh. Nagpaparamdam siya sa'yo. Dinededma mo lang o binabaliwala mo lang niya since bata ka pa. Elementary, high school, college. And ngayon, sabi niya, mas strong siya na magpakilala na sa'yo, na malaman na existing siya. Sabi ko, sige, guide me. Kasi he is also into that tarot, angel reading, into angels also. Doon nag-umpisa. Tapos ginaid niya ako, sige, mag-meditate ka, pray ka. So, anong gagawin ko sa pag-pray? Anong gagawin ko sa meditation? Kasi I'm zero knowledge about that. So, I did some research with the guide of my friend. Sabi niya, itong gawin mo, ganyan. So, alamin mo. Tapos, I also do the YouTube on paano mag-meditate. Kasi, ang meditation, it's not easy and hindi lang siya laro-laro. Kasi pwede kang pasukan ng whatever entities or elemento or whatever. So, kailangan mag-grounding ka. Kailangan you have to ask for protection, shield, and do the meditation. So, that time, I was so excited. Sabi ko, sige nga. Sige nga kasi matagal ko na itong weirdly na-experience. So, and sige, ginawa ko siya. Tapos, on that night, when I'm doing the meditation, sabi ko, I had this friend who mentioned that his angel was talking to you and you talking to that angel also na kausapin daw ako to acknowledge you. So, I want your presence. Tinawag ko siya. I want my guardian angel, my angel now in my meditation. Tapos, may nagparamdam. Ako, medyo skeptic ako kasi I'm also a science biology major. So meron akong science side, meron akong spiritual side. So I really have to balance it all. So nagparamdam siya, pinitik yung tenga ko as like ganon. So, kinda strong. Sabi ko, okay, I feel you. Pero sabi ko, being a science major, sabi ko, sige nga, I have to ask 3 signs. The second one was, she pinched my nose. Also, hindi yung parang ano lang ha. It's really a hard pinch. Sabi ko, sige, one last. And the last one was, nag-lean siya dito on my right shoulder. So it was, mararamdaman mo eh. It's not just an air, kasi wala naman hangin, hindi ko nakabukas ang mga window or doors ko, or I don't have even aircon and electric fan na naka-on. So, feel ko yung bigat dito. Sabi ko, okay, I acknowledge you now. Sabi ko, I want to recognize you by a name. Hindi pa pwedeng sabihin ko lang, hey, Angel, parang tumatawag ka lang ng hey Siri, di ba? So, gusto kong magkaroon ka ng pangalan para if ever I have to acknowledge you by your name. Tapos biglang lumabas yung a thick cloud, white cloud na sobrang lamig, na parang yung yung gumaganon yung lamig. Para kang lumilipad sa hangin na inaano mo yung cloud. Sabi ko, so your name is Cloud? Di ba may pangalan namang Cloud, like a Claudette, shortened. Cloud, parang hindi eh. Parang hindi. Sabi ko, ang lamig eh. So your name, Ice, kasi may artista ngang Ice, di ba? So sabi ko, hindi rin. So biglang nawala yun. Lumabas yung mata. So Ice, sabi ko, Ice nga. From ice na yellow to ice na mata. Parang gumanon-ganon lang yung mata. Tapos biglang, yung bilog ng mata gumanon. Parang mata po, parang sumulpot po bigla sa harap po ninyo. Bigla, nandito siya sa, laki, ganon. Talagang nakatutok siya sa, dito sa gitna ko. Tapos, sabi ko, ang ganda ng mata. Sobrang ganda. Tapos, nakatutok ako doon sa pupil at saka sa iris part, yung bilog. Sabi ko, hindi naman pupil ang pangalan. Wala namang pupil ang pangalan. Not unless you are from Thailand. Madalas mga ganong pangalan nila. Corn, pupil, mga ganun, mga weird mga pangalan nila. Sabi ko, hindi. I have to ask for an English name.
parang Filipino pa rin pag ano kami, nag-acknowledge siya ng pangalan. Tapos, biglang gumanon lang yung yung Iris. Sabi ko, Iris is your name. Tapos biglang nawala yun. Tapos bumalik yung clouds in a fireworks form na. Tapos, okay, moving forward, your name is now Iris. I acknowledge you. So, nasa meditation ako. And that was the time also na parang, weirdly, may visions ako. So, yung start na na-acknowledge ko siya, mayroon na akong I guess the third eye is very strong at that time. So, parang may nakikita na ako, tingnan mo, nakita ko yung clouds, nakita ko yung mata, tapos may mga ganong Tapos, na-excite na akong meditate. Sabi ko, i-request ko kaya yung presence ng Holy Spirit. Sabi ko, tingnan ko lang kung magpapakita siya kasi, makasalanan akong tao. I'm not perfect. So, parang, sige nga. So, yun. May mga ganon akong factor. Like, kunwari, I want someone, ipagpa-pray ko siya, may meditate ko about healing. So, I ask the presence of Saint Pio. Nagpapakita naman. So, mga ganon. Ano po yung, may form po ba sila or ano pong itsura nila? Sa po ninyo, sa vision po ninyo? Sa vision, like for example, if nakita ko si Jesus Christ in a cloud form, yung parang may mga, for example, nag-apparition, may nakikita si Mama Mary na light na nakaganon. So it happened also to me na nandun ako sa Lucena sa kamay ni Jesus. 3 o'clock in the afternoon, it was raining, I was pushing na makapunta ako doon. Dalawa lang kami ng friend ko, si Mary. Hi to Mary. Nakita talaga namin yung face of Jesus form sa cloud. And I was shouting, then eventually nag-vanish. So may mga ganun ako. Also, yung mga ganun na physical nakikita ko at na other people, nakikita ko yan on my meditation. So, Mother Mary, if anyone na gusto kong i-request, even if patay na tao, nire-request ko. Kasi I practice that also. Mali ko lang dati kasi na nag-meditate ako, I requested for the presence of that tao. I was in the Heritage Cemetery. Medyo maraming pumapasok ng mga energies. So kasi dati yung boss ko na sobrang bait nun. Sabi ko, ano kaya yung nafe-feel niya na namatay siya? Happy kaya siya? So nag-practice ako ng meditation. Para gusto ko siyang makita. Luckily, nakita ko naman siya. Then I said to my bosses na, happy naman ng papa niyong namatay. Parang gano'n. So may mga gano'n ako. Iba-iba. Iba-iba yung frequency. Pag nag-meditate ako, when I ask their presence, hindi naman sila madalas magpapakita agad. So, depende siguro sa yung intention ko siguro. I guess they feel that or may surrounding energy are good. Siguro may mga gano'n. Di po sila yung form po ba na kompleto talaga, gano'n? Yung like si Mother Earth or sabi na nilang diwata, half bust lang. Tapos, ang haba ng buhok, mukha siya. Makikita mo siyang mukha. Tapos, yung buhok niya is parang hindi ko ma-imagine kung parang, kasi more of the lights lang na gumaganon eh. Lights. Hindi ko nakita yung kamay niya. Parang half bust lang siya. Tapos, sobrang ganda niya. As in, sobrang ganda niya. I had that experience in Nueva Ecija, in Gabaldon. Kasi nagkaroon kami doon ng team building. Sabi ko, I have to face the mountain. Meditate ako. Naglagay ako ng tela, yung scarf, para ilatag doon sa grassy area. Ito pa yung masaya doon. Kasi when I ended my meditation, I had a calachuchi flower. I had one stone and parang shell stone na parang, basta kakaiba siyang stone. What I did, dinala ko yon. Sabi ko, is this a gift from Mother Earth or yung diwata na yon? Nakip ko yung stone because, siya, in solid form. Ang plant na dala ko, pero nag-dry na lang siya. So, hindi ko na siya ma-preserve. So, yun ang one of the experiences. Nakikita mo talaga siya. Like, nakikita ko in person. Oo, nakikita ko siya in person. Sabi ko, okay, si Jesus Christ to. Pero yung Jesus Christ, hindi siya yung mukha ng mayroon tayo sa mga natin, na sobrang mestizo, maputi, gano'n. Hindi.
Jesus is actually on a little darker side. So I guess because siguro sabi ko siguro dahil sa kakalakad niya sa deserted area from 'di ba yung mga mountains or ano man mang pinagala. But anyway, hindi siya yung ganun sa sobrang puti-puti na ano na nakikita natin sa Jesus Christ. So I acknowledge lang na Jesus Christ siya kasi pag nagtatanong ako na is that you na? Mayroon humihingi ulit ako ng mga signs. So yun, palaging 3 signs ako. Para lang po mas klaro lang po sa mga tao. Pag nakikita niya po sila, ano siya, yung hindi po kayo natutulog, na parang nananaginip lang. Talagang meditation po Hindi. siya. Nagme-meditate ako. Kumbaga, I have that intention. Kasi I'm praying for something, I'm praying for someone. So I ask for their presence. Doon sila nagpapakita. Yung guardian angel po ninyo, si Iris po, may nakita niyo na po ba yung form niya or yung po talaga yung pinaka nakita niyo, yung mata lang? Yung mata lang. Tsaka hindi ko siya nakita in whole form. Palagi lang siya nagpaparamdam. So, like kunwari, nandyan ka ba? So, palagi lang naman siya like tinatapik ako, may hangin, mga ganun lang. Pero never ko pa siyang nakita in a form. I don't know. I have to do the research kung bakit hindi sila nagpapakita sa akin in ano. Kasi like, when I visited Libis na St. Pio Church, nakikita kong mga angels eh. Dami. Sobrang dami. Kaya siguro pinupuntahan yung church na yun palaging kasi into healing yung mga may sakit nandun. Sabi ko siguro itong mga angels na to na they're so happy angels, that talagang they're like celebrating, singing. Pero ang madalas ko makita ng angels sa Libis are the baby angels, hindi na yung adult form. Sabi ko, ang saya. Kaya yung nasa Ortigas Extension ako dati nakatira. Palagi akong nag-church sa Libis. So yun. So yun ang experiences ko. Ano po, no? Yung itsura po nila, yung parang nakikita po ba natin sa mga church paintings? Yeah. Ganun? Or meron pong iba yung itsura nila sa... May ganun nga. Ganun na yung itsura. Na they are radiating, makikita. Ma-acknowledge mo kasing angel because of the wings. That's one. Tapos, maamo yung mukha. Sobrang amo ng mukha. Sobrang kung parang singganda nila, Mama Mary, mga ganun yung nakikita natin mga sa Roman Catholics. Mga ganun na mga mukha na sobrang ganda. Sobrang amo. Na parang halata sila na medyo mamamagnet ka sa tao kasi they're very friendly sa mukha pa lang, sa physical features pa lang. At the same time, yung wings na yon at saka yung wings is mayroon niyang yung light. Sobrang radiating light. Yung mapapansin mo agad yung light eh. Tapos biglang magagawa na siya ng form. Sabi ko, okay, angel siya. Same thing with the angel ng one time, we had an event. Si Father Jerry Orbos yung nag-take ng mass. Tapos, kami yung ahensya na gumagawa ng event na yon. So, yung client namin, sige, mayroon kaming Holy Mass, ganun yung program. So, Father Orbos, luckily na na-book nila. Kasi sobrang busy si Father Orbos eh. Sabi ko, ano nakikita ko sa kay Father Orbos? Ang laki ng wings. Sabi ko, hindi kaya yan sa LED wall or mga par lights na mayroon kami sa stage. So what I did, pumasok na naman ang pagiging science and major ko. Inikot ko yung buong venue. Kung 360 degree, siguro mga 180. Kasi yung stage hindi ko na mapuntahan. Kasi I want to be like, nagtitiptoe ako kasi I don't want to disturb the Holy Mass. Sabi ko, it's the wings of Father Jerry Orbos. Sabi ko kay Father Orbos, kasi nagdala siya ng mga books, mayroon siyang book. Sabi ko, I have to buy the book. Papapirma ko kay Father Orbos. Nagmamadali kami kasi ang program, dire-diretso, pag nasa ahensya ka, dire-diretso talagang program niya. Sabi ko, Father Orbos, this is very quick. I want you to sign my book. I bought the book. Ganyan. I'm spiritually gifted. Ganun ako agad kay Father Jerry. I'm spiritually gifted. I saw you with the big wings. Thank you, you are an angel to us. Tapos, sabi ko, Father Orbos, can you pray for me? Parang gano'n, na parang I have to
kung ganito man yung gift ko, I'm into angels, archangels, or healing, sabi ko, can you bless me? Na parang, I fully accept this, na maglalaan ako ng oras para makapag-research ano po yung anong nakalaan sa mga angels and archangels. Kasi there's a possibility na hindi pala yan angels, di ba? Pwedeng the other entity or whatever na nag-ano lang. Kunwari, nagparamdam sa akin, hindi pala sila angels. And I really have also to be careful. So that's why I really have to be praying hard before I do practice meditation, whatever. So, my grounding, I really have to protect myself and everything. Sa tingin niyo po, ano po yung reason kung bakit yung ibang angels po nakikita niyo, pero si Iris po is parang... Yon ang palagi kong tanong sa kanya. Sabi ko, masyado kang secretive ha, hindi ka nagpapakita. Bakit yung Archangel Michael, nakita ko na siya in full form. Sabi ko, bakit ikaw hindi? I don't know kung anong rason na hindi siya nagpapakita. So I've been actually meditating and asking na sana makita ko naman siya. Kasi yung friend kong si Dennis na sinabi niyang Yellow Angel, yung nag-acknowledge lang siya ng Yellow Angels kasi nag-pop up lang sa kanya ng mga yellow, nagpakita na yellow light, yellow na color, nag-pop up sa screen ng laptop niya na yellow. So, nang in-acknowledge ng sinabi niya, are you the Yellow Angel? Nag-acknowledge ulit. So, ako naman, sabi ko, ba't hindi ka nagpapakita? So, I guess it's... I don't know. I'm not an expert. I don't know the total of the angels kung ba't hindi sila napapakita sa akin na dapat nga kasi 'di ba na-acknowledge ko na siya na Iris or sana makita ko siya actually. I can't wait na makita ko siya. 11 years ago na 'yun eh. Pero pag nagme-meditate naman po kayo, hindi po yung parang naisip nyo at one point na parang, di kaya nai-imagine ko lang to, ganun. Hindi. Kasi may mga meditation ako na I want to clear the energy lang. So wala akong vision na nakikita. So I feel light lang. Tapos may mga energy ako na, may mga meditation ako na parang may specific reasons. So hindi naman palaging nagpapakita sila whatever. So it's definitely not in imagination. Kasi nandiyan sila madalas din eh. So meaning ba madalas ako nag-i-imagine, 'di ba? So hindi naman. Ano po, no, sa energy po, no, kasi since kanina niya pa po siya napapakit. Yung pag nagki-cleansing po kayo ng energy, paano niyo po siya ginagawa? Maraming practice of cleansing and one of the ginagamit natin is water kasi 'di ba nagfo-flow siya. So pwede niyang i-drive away or mag-flow away yung ng energy. Like today what I did I have two waters. Mayroon ako for drinking and I bless that water na that water will give me that wisdom, that energy, that cleansing na maging okay ako. Then the other water is for the grounding na to absorb the energies, bad energies na I'm going to flush it away later after this interview. And pagkatapos ng interview na to, if-flush ko. Pero mayroon din akong ipipray dyan. So, yung iba naman gumagamit ng salt bath or salt. Like, if medyo nafe-feel mo yung energy ng bahay mo or ng apartment mo or room, whatever, just throw some rock salt. As much as possible, wag mo yung iodine salt, whatever. Yung rock salt talaga. So, i-ano mo siya yung rock salt. Kasi matagal na yan, nasa record yan or nasa mga history yan na the salt are also for cleansing. Or you could also do the salt bath na tinatawag. So you dilute a fistful of salt, rock salt, ilagay mo lang sa isang balde siguro ng tubig, then ililigo mo siya, saying na all the energies will be gone and all the positive energy na ma-accept ko naman. So sabi ko, oo nga, no, the spiritual and scientific part ng salt bath, it's very din, parang connect sila. It's spiritual kasi drive mo yung energy because nasa record yan, nasa history yan ng whatever spiritual mababasa niyan. You can research about that. In scientific naman, kasi yung katawan natin, mayroon niyang mga load of organism, mga germs kumbaga. So if
maligo tayo ng salt bath, yung cells ng mga organism do have the semi-permeable membrane. Pag pinasok yun ng salt solution, the cells will shrink and die. So sabi ko, okay, akala ko yung spiritual tong salt bath na to, walang relate sa science. So magiging skeptic ko or skeptical ko because I am a biology major, medyo nakukonect siya. May connection talaga. Kanina po na-mention po ninyo yung tinatawag po kayo na yumao. Ganon nyo po kadalas ginagawa yung ganon po? Hindi madalas kasi natatakot ako. I mean, may takot kasi maraming pumapasok eh. Lalo na pag, like for example, simbahan, gusto mo mag-meditate dyan, ang daming dyan, spirits dyan, daming mga ligaw na as in grabe. Like, in depth, siya, may sobrang dark, black, may grayish, may sobrang yellow, orange, red. May mga kulay-kulay sila. Kaya sabi ko, okay, so meaning ba itong mga red na to, mga bad energy pa to, or the black? Siguro yung white medyo okay. So mahirap siya. Pero may ginagawa ko lang yun for the sake na gusto ko yung malaman kung happy ba yung namatay. Kasi baka mayroon pa siyang message na gustong iparating. Maybe they're also praying na makalagpas sila sa whatever it is papunta. Or I don't know. I don't have the specific reason for that. Pero ramdam ko, mas madami pa nga sa simbahan versus sa hospitals and versus sa cementerio. Pero wala pa po kayo nakakausap sa mga spirits sa simbahan? Ayokong mag-attempt ng ganun. So, though mayroong mga taong na, ganun yung, nila, strength nila. Sabi ko, sige, dito lang ako sa angels and archangels and into the healing side ako. Sa healing po, sir, yung parang yung sa mga albularyo, Hindi naman sa albularyo or faith healer. Ang healing na naging gift ko, parang siya, kasi na nakilala ko si Iris, my angel, sabi niya, she is an earth angel and into healing. So, that's why gusto niyo makipag-connect sa akin kasi I have the mission daw here on earth. I have to pray and meditate for the healing of the buong mundo. So, hindi ako po pwedeng mag-pray for myself. Sabi ko, bakit naman? Ang unfair naman nun. Kasi sabi niya, hindi Randall, magiging bias yun eh. Magiging bias yung parang pray ka for yourself. So, mission ko daw, if I do meditation about healing, I really always have to hold a globe in a form of a ball or whatever, or may mahawakan ako na for na globe siya, na I'm praying for the whole world. So sabi ko, sige, I can accept it naman kung I have to pray for that lang. So healing, nasa healing daw ako kasi kaya nga I parang sabi ko, mag-go off the record ako kasi yung mundo natin ngayon, lalo na yung Pilipinas, kailangan ng healing. Sobrang kailangan ng healing. So, kailangan tayo magtulong-tulong for healing. So, speaking of healing, it started with yung, parang hindi ko siya, parang binabaliwala ko lang siya. Sabi ko, healing. Hindi naman ako, wala akong power dyan sa healing. So, kung ano mang mayroon, kailangan alamin ko pa. Then, eventually, yung papa ko tsaka mama ko na, na vehicular accident. So, nakamotor sila, binangga sila ng bus. So, tumalapon ng mama ko, angkas siya, si papa ko yung napuruhan kasi siya yung driver. Broken ribs, broken shoulder, and everything. So, na-hospitalize siya. Inandito ako sa Manila, nasa probinsya sila. And the family were, crying na, Randall, pinapauwi ka na, hinahanap ka ni papa. Sabi ko, ba't ako hinahanap? I am the eldest of 8, pero hindi ako malapit sa papa ko. So, hindi ako, mabigat yung kamay niya sa akin. Sabihin na lang natin. So, all the palo, all the, kumbaga, naranasan ko. Pero hindi ako nagtanim ng galit sa kanya kasi I still, he's still my father. Family pa rin. So, siya. So, pinapunta ako, sabi ko, mawawala na bang papa ko? Kasi hinahanap ako eh. The fact na hindi naman ako yung favorite anak. Sabi ko, punta ako. Nag-book ako ng ticket. On that day, punta ko ng hospital. Nakangisi siya na nandun na ako. Tapos,
that time, pinapirma ako ng waiver kasi kinabukasan ng umaga, i-opera na siya. Nakabili na kami ng yung mga plate, yung ni-screw-screw sa mga bones para mabalik lang yung structure, pati sa shoulder. Sabi ko nga, sige nga. Kumbaga, challenge ko yung archangels and angels. Sabi ko, sige nga, kung totoo talagang into healing, itatry ko to ha, for the first time. Pero when I did a research, dapat talaga yung healing hindi pwedeng gawin sa immediate family or for yourself. Like for me, nagkasakit ako 2 days ago. Buti nga okay na ako ngayon. So, kasi ang reason daw doon, attach ka sa tao. For example, tatay kita. Baka yung nararamdaman ko during the process of healing, baka emotion ko lang yung kasi tatay ko siya. Hindi siya yung healing power na ina-ask ko. So sabi ko, practice ko siya. So, syempre ako yung bantay na doon, si Alisa na sila. So, ginanong ko lang yung kamay ng papa ko. Marami kasi nakatusok eh. Ayaw kong mag-touch ng skin to skin. Pero nararamdaman ko yung energy dito sa gitna. Sabi ko, I ask for the presence of, again, I have to protect myself kasi hospital din may mga spirits din dyan. So I really have to shield, ask for protection, and I ask for the presence of Saint Pio, Archangel Raphael, and the rest of the mga na bigla na lang lumalabas sa ano ko na tulungan nyo naman ako for the healing of my father. So, ginanon ko siya. Sobrang strong ang energy. Sobrang strong. And I did that and purposely sinadya ko na gawin siya ng 3:33 a.m. Sinadya ko lang. Kasi wala lang. Sabi ko, we hour to 3:33. At saka, in science also, mga 2 to 4 a.m., your body is rested. So, if your body is rested, parang sobrang gaan din ng body mo, ng tao. So, in spiritual naman, sinasabi nila na wee hour yon na medyo strongest daw. So, medyo na-connect ko naman yung both, the spiritual and science. So, sabi ko, sige, well-rested ang papa ko. Then, this is the wee hour where the strongest, sabi nga, with the spirit. So, I practice healing. Tapos, natapos na. So, natapos na yung healing. Tapos, tulog ako saglit. Kasi around 6 a.m. ata or 7, mag-ano na siya, mag-undergo ng operation. Pumunta na yung mga yung surgeon, yung mag-inject ng anesthesia and everything. Kasi pumunta sila, punta sa room. Sino po yung family member? Kami po. Ako, sir, ako po yung nagperma ng waiver. Ganyan. Sorry to tell, Diane, hindi na po mag-undergo ng surgery ang papa nyo. Sabi ko, bakit po? Kasi, last night or madaling araw, naiyak ako. Nang madaling araw, sabi niya, nagkaroon ng silent heart attack ang papa ko. So, di po pwedeng maoperahan kasi ikakamatay niya. Sabi ko, paano yan? May mga broken ribs siya at saka shoulder. Matanda naman ng papa nyo. Sige, slowly mag-grow yan ng muscles. So, medyo magiging strong na yung bones niya kasi kakapitan na siya ng mga muscles. Though yung posture ng papa mo, na siya, ganun, tagilid. Tapos, he could no longer drive, mga ganon. Kasi buhat, mga ganon. Sabi ko, strike one ako. Nagpasalamat ako. Sabi ko, is this the healing na ba? So, salamat. Pasalamat ako sa lahat ng mga pinagtatawag kong santo or the archangel and my angel. Sabi ko, thank you for guiding me. Kung talagang yun ang healing or nagkataon laman lang, sabi ko, pasalamat pa rin sa pagkakataon na yun. So, doon nag-start yung healing. Tapos, sunod-sunod na siya. Tapos, mayroon din akong remote healing na ginawa sa Canada na mayroon siyang spinal, na parang leading to cancer. Na, medyo, ikwento ko na lang ng short. Mayroon akong classmate sa Concordia College na we're doing the events management na course.
Sabi niya, Randall, sama ka lang muna sa MOA, magpapapicture ako kasi merong requirement na 2x2 ata yun na ID. Tapos, parang studio, parang ganito, may bata doon, nagpapapicture, sabi ng classmate ko, uy, ang ganda naman ng gown mo, para saan ang picture mo? Ganyan. Magbe-birthday po siya, sir, sabi ng nanay. Tapos kinausap niyo yung bata, sabi niya, baby, I know you are an angel. Paggalingin mo naman yung kapatid ko nasa Canada, may spinal problem siya, ganyan-ganyan. So, na-overheard ko. Tapos, nagbigay siya ng parang 100 ata, itong gift mo. Sabi ko, ang saya naman. So, kumain na kami. Sabi ko, sir, ano po yung sinabi mo, may problema yung sister mo? Kwento niya. So, tas to cut the story short, ayaw kami paghiwalayin ng pagkakataon ng classmate ko. Until sabi niya, Randall, sama na lang ako sa iyo sa taxi or sa Grab. I-drop mo na lang ako dito sa ganyan-ganyan. Along the way ka lang naman. Sabi ko, sir, you know what? Feast day ngayon ni St. Pio. And St. Pio is about healing. Sabi ko, maraming nagpapanata kay St. Pio for healing. I guess, kinonect tayo. This is not a coincidence or aksidente lang ito na nagkita tayo, kumain tayo, nag-usap-usap tayo. Can you show me the picture of your sister? Can you send it me to a messenger? I'll try to meditate mamaya. Sabi ko, I'm not going to promise, but this is ganyan-ganyan. Sabi niya, sige. Nag-practice ako ng ganon. Tapos sabi niya, Randall, gusto mo, babiyahe ako sa Canada, emergency leave ako Ganyan-ganyan kasi nga, hindi na kaya ng kapatid ko. Sabi ko, sir, better. I'm going to touch the picture of your sister. Hawakan mo din. Tapos hawakan mo yung sister mo. Hawakan mo yung phone mo na sinendan mo sa akin ng picture. Hawakan mo yung likod ng sister mo. Then I did the healing. And that's the time na I was able to read the aura of that person. Ang nagpakita sa akin na aura was a yellow-green ata nun. And it's about, meaning nun is about the healing process. Sabi ko, then, yun na. Nagkita kami dito sa Pilipinas. Nag-graduate na ako sa Concordia. I was doing the talk na about events. Naging na ako, resource speaker. And that person na nasa Canada was one of my participants during sa seminar na yon, training na yon. And nagamit niya doon sa Canada yung practice na yon. Tapos eventually, kakaiba yung feeling namin, kakaiba yung energy namin nang hinag niya ako, tinank you na ako na-heal siya eventually. Sabi ko, you know what? Lahat ng mga healing na pinapractice ko, hindi naman ako nagpapahil sa inyo. It's your faith. Sabi ko, dahil strong yung faith ninyo, na-healed kayo. Umuwi ka dito sa Naga, sabi ko, it's because you have to pray for yung Mother Mary, patron saint. Sabi ko, it's because of your faith to her. Or it's because of your faith to God, sabi ko. Ganun naman palagi yung disclaimer ko. Kasi I don't want to, parang ako po yung nagpagamot. Hindi. It's not actually. Hindi talaga ako yun. Ngayon po, mga ilan na po yung natulungan po ninyo sa ganyan? Marami. Sobrang marami. Hindi ako publicly actually, this is my first time na magiging public ako na I'm into healing. Pero, tinanong ko yung angels and archangels if okay lang ba na mag-talk about this healing. Actually, sobrang positive ang bigay nilang sagot sa akin. Sobrang weird ng dreams during the meditation, nagpakita sila na they are celebratory, performing something, na they're all smiling. Sabi, parang hudyat na ba to? Na parang Pero I don't want to be a commercial healer kasi I don't want to be, yung parang maging negosyo siya, ayoko. Hindi kasi ganun. So wala po siyang bayad talaga ba? Wala. Ang bayad sa akin, yung pasalamat mo, the fact na sabihin mo na thank you, it's already a bayad. The word thank you is the strongest prayer. Kung alam nyo lang, kung mga millennials ngayon, Gen Z na mga tamad mag-pray,
say the word thank you anytime. Thank you is the strongest prayer na mayroon tayo. And yung sabihin God bless you, sobrang sarap na bayad yun. Sobrang bayad. Yung friend ko na sinabi ko na napunta ng MOA, na nag-practice ako ng healing, yung bayad niya, yung nilibre kami sa Japanese restaurant, okay na yun. Kasi nang minute ko yung friend ko si Dennis, nang tinaro reading niya ako, to fully understood ko ano yung mayroon akong sa Angel's gift na to. Ang bayad ko sa kanya kape. Sabi niya na you always have to pay in any way naman. Hindi naman monetary value to. Meaning, you have to pay attention, you pay your time, you pay your through parang nagbigay ka ng kape or nagbayad ka ng something, nagsabay ka ng thank you. Masarap na bayad na po 'yan. Pero hindi ko di-discredit yung mga tao nagpapabayad. Guys, mayroon po silang binabayarang mga bills. So okay lang din po 'yon. So yung mga mayroon tayong mga psychic na may bayad, okay lang, okay na okay po 'yon. Kasi for example, iginugol na nila yung oras nila, 8 hours, 10 hours a day. Hindi na sila makakapag-work. Pag hindi sila makakapag-work, paano sila mabubuhay? So you know what I mean? So hindi ko sila di-discredit. It's fine. It's fine na may bayad. Bigyan lang po natin ng contrast. Meron po bang parang mga naging negative experience po kayo dahil dito po sa gift po ninyo? Or may bang extreme moments po ba na nangyari sa inyo na hindi nyo gusto po? Yung una, yung parang sabi ko, ano ba yan? In-accept ko to. Kasi, mayroon na mga ibang mga nakikita ako. Like, masyado akong attracted sa mga incubus. Sabi ko, bakit incubus, hindi succubus? Mayroon din pala mga gay incubus, mga ganon. So, parang LGBTQ, ay pa din pala sila. So, namamagnet ako doon. Sabi ko, ano ba yan? Akala ko ba puro ano lang to? Puro tawag dito? On a positive side, when I did a research, if you are spiritually guided, nasa gitna ka pala. So it's up to you if you're going on the left side or the right side. So luckily ako, nasa right ako. Why? Because my grandfather, the father of my mother, used to have a gift na medyo nagamit daw. Hindi ko naman siya hindi ko siya naabutan. Ginamit daw na negative, kasi sugarol daw yung lolo ko at that time. So pag nakikipaglaro siya ng, say, Pusoy Dos or Tong 8, nananalo siya. Kasi parang there's a prediction of the numbers, whatever. So, mama ko din pala, nang inopen up ko na yung hindi naman yung naano ko yung father ko na the practice, kinalabutan kami lahat inopen up ko kay mama. Sabi niya, ano ka ba? Ganyan din ako. So sabi ko, nagmana pala ako sa inyo. Yung mama ko sabi niya, alam mo ba, yung bata ka pa, pinapagalitan ka ng papa mo kasi hindi ka nag-iigib ng tubig. Ako nag-igib, di ba? Why? Because may diwata doon naliligo sa balon. May ganito doon sa ganyan-ganyan. So may mga ganun si mama. Si mama din, hindi lang niya in-acknowledge. So, pero mayroon siya. Tapos sa father side ko naman, si Papa, never niya nakita yung tatay niya kasi pinagbubuntis pa lang siya, namatay. At saka yung cause alam mo naman yung mga matatanda dati, daming mga pamahiin, daming sabi-sabi, namatay daw dahil mayroon dang nakaaway na elemento. Pero naniniwala din naman ako sa elemento kasi I had that experience when I was in high school. Nasa classroom kami, happy-happy lang kami, nagbabatuhan kami ng yung mga nakaganong papel na bola. Bato-batuhan kami ng classmate. Sometimes ang dadaya-daya, nilalagyan ng bato. So, para medyo mas may sakit factor. Tapos biglang may pumasok na malaking daga. What I did, in-unwrap ko yung papel, yung bato, ibinato ko sa daga. Alam mo nangyari sa akin? Lupay-pay ako. Sabi ko, oh my God, hindi yun daga. Hindi yun daga. May mga ganun akong experiences. So, and the good thing na lang, nababalanse ko siya. Hindi naman siya negative kasi lahat naman tayo, di ba? There's a black and white, there's left and right.
there's good and bad. It balances everything. Kasi palagi tayong good, ano na lang to, lahat na lang good. So, even gumawa ka ng masama, nagiging good example ko sa iba. Sabi nga nila, even if you do bad things, you set as good example. Tingnan mo, politiko natin ngayon na corrupt. Nagiging good example sila sa mga taong new generation na, oh, wag tayo maging corrupt. So, nababalanse siya. So, mayroon siyang meaning both sides. So, sabi ko, okay lang yung medyo negative side nito. May mga incubus ako, may mga ganito ako nakikita, may nafe-feel ako ng elemento. On the other side naman, ang naging siya sa akin, take away ko, maging mabait na lang ako. So sabi ko, I guess that's the moral lesson na magiging gifted ka. Na you really have to share your kindness. Maging mabait ka sa lahat ng mga tao. Kasi hindi mo alam, elemento pala yun. Yung daga na binato ko, hindi pala siya daga. I mean, may siguro may right naman siyang mabuhay sa mundo kahit daga siya. Pero I mean, peste siya sa atin, di ba? So, may mga ganon. So, nababalanse ko siya. So, parang sabihin na natin kung mayroong mga negative side, it's still a blessing. Kasi, reminder siya na, hey, you have to be good. Kasi, there is that bad thing. The fact that our angels, na sa womb mo pa lang ng nanay mo, na magkaroon ka ng life, you already have a guardian angel. So meaning, si Iris na yun yung sa akin. Na nandun na siya nakadikit sa akin, protecting my mom na mabuhay ako until siguro na magkaroon ako ng, this adult life. Nabanggit po ninyo na sa womb pa lang po, kasama nyo na yung guardian angel po. Di bali ngayon po ba, matanong ko lang po, si Iris po ba is kasama nyo po siya ngayon? Yeah, mabigat din. Mabigat din. Nakalin siya dito. Kaya gumaganon-ganon ako. Di ba yung pag kunwari may boyfriend, girlfriend ka, o may kapatid ka, na nakikipaglaro sa'yo, di ba yung normally gaganon-ganonin mo? Ito yun. Nandiyan siya. Pero wala po siyang sinasabi or anything? Wala. Happy lang siya. Happy siya. Ayun po. No. Ano pong masasabi niyo po sa mga tao po na yung mga skeptical po sa mga ganitong bagay po? They have the right to be skeptical. Kasi ako nga, skeptical Tumagal elementary, high school, college, brush off lang. Sa maganda sa mundo natin ngayon, I mean sa era natin ngayon, kasi there is already way to research, way to ito nararamdaman ko. Am I in the anxiety na ba? Or psychological problem ba to? Or is this a spiritual? Kasi sometimes nakukonect yung pagiging baliw sa spiritual gifted. Kasi sometimes we talk alone. May kausap kami. Kung nakakita yung friend mo, sinong kausap mo? Baliw ka na ba? Wala ka namang earphone or So mga ganon. Ano po yung final message po ninyo sa mga manonood po natin ngayon po? Final message, yung kindness. Hawakan natin yung kindness kasi ang layo ng mapupuntahan nun. Tapos hindi natin din alam yung mga nakakahalubilo natin. Kasi even before may magme-message sa akin, careful ka sa condo nyo. Mayroon dyan witch. May mga ganun. Careful ka sa ganyan kasi masagi mo lang dyan. Yung mga ganun. So I guess kindness and yung mga healers, ako, disclaimer lang, I do not parang magsasabi sa inyo ng masama. Wala akong ganon. Hindi ako nakakapag-predict kasi I'm not into it. Hindi ako mag-heal sa'yo. But it's your faith that's going to heal. Siguro naging lang ako, naging medium or naging vehicle para tulungan kita mapunta sa healing or ma-accept yung mayroon kang angels or archangels na gift, ganon. Ito po pala sir, follow up ko lang po bago po tayo matapos po. Yung meditation po, usually gaano po siya katagal inaabot po? Iba-iba. Kasi dati nahihirapan ako kasi hindi ko alam yung process pa na parang if you go into meditate, you have to free up yung mayroong load sa utak mo. Free up lahat. Anong nasa puso mo. Dapat malinis ka. You do the grounding, the process nun, magkakaroon ka ng protection kasi ayaw mo naman pasukan ka ng kung mga ano-ano. Then, na nasa state ka na, sobrang gaan mo na. That's a process. You ask something or whatever yung mga intentions mo.
Ganon siya yung process. Pwedeng umabot siya ng 30 minutes. Pero ngayon na pinapractice ko na, kahit nga nakapila ako sa bangko, hiintay ako sa number kung mag-withdraw or whatever, nakakapag-meditate na ako. Medyo ang bilis na, kahit maingay, dati ang hirap. Kailangan ko ng very silent, walang pero ngayon kahit maingay, nakakapag-meditate na ako. May kailangan po ba kayong bigkasin pagka ganun po or wala naman po? Wala. Sometimes, kung mayroon akong pinipray, I have to verbally say it or nasa isip ko lang. Kasi yun naman, yung mga angels and archangels na yan, they're so they are the highest form, lalo na yung archangels. Ang tatalino nila, nababasa nila yung nasa sa iyo. Kaya nga sabi ko, ano ba ito? Ba't nagkaroon ako ng gift na to? Kasi alam mo, hindi na ako alam mo naman, tao lang tayo. Hindi ako nakagagawa ng mga something. For example lang tao lang tayo. Nasa kwarto ako, ano ba yun? Hindi ako pwede maggawa ng something dito masasama. Kasi inisip ko baka nandyan na nanonood sa akin ng angel or mga ganyan. So parang nare-renewed ka as a tao. So kaya kung sino man mayroong mga nakakaramdam na you are into angels, acknowledge them. Kasi sobrang ganda ang mapapatunguhan mo. Hindi man perfecto ang buhay, pero mabibigay siya ng gaan. Anything na problema, magbibigay siya ng gaan ng mga sagot sa mga kung anong mayroon kang tanong sa buhay. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!